Umpisa na po natin ang ating News and Views. Mula po sa Manila Bulletin, isa po sa kanilang mga pangunahing balita, NASA's InSight lands on Mars. Sabay nagpalakpakan po at nagsigawan ng mga scientists sa NASA's Jet Propulsion Laboratory ito pong Monday nang mag-land nga po sa Mars ang waist-high unmanned lander na tinawag pong InSight. Ito pong ang InSight po, ang journey niya ay nagtagal po ng 7 taon mula sa disenyo po nito hanggang sa tuluyan nga pong mag-land ito sa Mars. Dinisenyo po ang $993 million na spacecraft na ito para po makarinig ng quakes and tremors para madiskubre ang inner mysteries ng red planet. So ngayong nakaland na si InSight, ang next target ay mga tao na ang makaland sa Mars by the year 2030. Tignan mo nga naman, nagdidiwang yung mga scientists kasi hindi biro ang kanilang naging research at effort. Ang kanilang puso ay kanilang dinedicate talaga nila para makaland dyan sa Mars si InSight. So congratulations NASA. to all the people behind. Actually, the landing nag-trending of yan sa InSight. social media. Right, oo. And again, congratulations sa NASA for a very, very successful landing sa Mars. Ngayon naman punta tayo sa The Philippine Star. House okays higher tax on liquor and cigarettes. Inaprubahan na po sa Kamara on second reading ang panukalang batas patungkol po sa pagtataas ng buwis sa alak katulad po ng beer at ng wine. Ito daw po ay para babaan ang liquor consumption sa ating bansa at ito pong mga buwis na makukuha o makokolekta dito ay idagdag na lang daw po sa mga alcoholism-related ailments. Bukod po dito sa alcohol tax bill in plenary, ang Committee on Ways and Means endorsed in principle the increase in tax on cigarettes. Yung 250 po would be added to the current 32.50 per pack every year beginning next year hanggang 2022. Dito naman po sa under Bill 8618 the tax on beer and other fermented liquors would go up from the current 23.50 per liter to 28 pesos per liter starting in January, to 32 pesos in 2020 and 34 pesos naman po in 2021 and 36 pesos in 2022. Mas magmamahal, no? Yes. Kasi naalala natin, una nadagdagan na rin yung tax before, yung sin tax. Ngayon, mas magmamahal. And I hope this will complement yung universal health care, yung makokolekt ng buwis dito, magamit natin doon sa panukalang batas naman na magkaroon po ng access ang mga Pilipino sa maganda pong health care. Mula naman sa PTV Online News, Navy's first anti-sub chopper to arrive early 2019. Ito ang tinatawag na Augusta Westland AW159 Wildcat na inaasahang i-deliver sa bansa by the first quarter of year 2019. Dalawa kasi ito. Sa ngayon ay tinatapos pa ang nasabing chopper. Sinasagwa rin ngayon yung initial flight testing at signal testing kung talagang pwede nang i-schedule ang pag-handover dito sa bansa. Kasi itong signal testing na ito ay patunay na tapos na ang unit, no? And then once na ito ay matapos na, edi syempre sa Philippine Navy na ito, no, magagamit na natin ito. Dati itong tinawag na Feature Links and Links Wildcat na ngayon ay tinatawag na Westland Super Links Military Helicopter. Meron itong speed na 291 kilometers per hour, may range na 777 kilometer, may ferry range na 163 kilometer, pwede siyang can also be armed with rockets, machine guns, missiles, torpedoes, and depth charges. So at least, diba, na mayroon ng first anti-sub chopper ang ating Philippine Navy. At ngayon naman, puntahan ulit natin ngayon sila Jules. Andiyan ba sa Davao? Oh, andiyan sa Davao. I mean, kamusta dyan, Jules? Hi, Jules! Alright, patuloy pa rin po tayo nandito sa SM Davao para pag-usapan yung patungkol po sa Sulong Pilipinas 2018. This is actually their 4th leg. Nandito po tayo sa Davao. Si Jules, nakapag-host ka sa kanilang 2nd and 3rd leg, Yes. which
is in La Union and Clark. How was it? Alam mo, Dayan, ang maganda kasi dito sa Sulong Pilipinas, binibida talaga yung mga small, medium enterprises kasi sila yung pinakapuso na participants dito. Sa kanila nanggagaling yung pinaka-content. Kaya asahan natin dito sa Davao, yung content at yung buong daloy ng programa nakafocus sa kanila. Actually, this is also a platform to launch sustainable growth and development by And putting, inclusive. that's right, by putting emphasis sa mga contributions po ng SMEs to nation building and economic development. That's right. It's important, Jules, kasi that we strengthen them. Bigyan, i-develop yung kanilang capabilities, yung kanilang capacity because they're the backbone, Yes. core, and foundation ng pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Because did you know that SMEs dito sa Pilipinas, they make up 99.6% of registered businesses here in the Philippines. So imagine, importanteng marinig natin yung boses nila, yung kung ano pa ba yung kailangan nila, di ba? In line with that, gaya nga na sinabi mo, sobrang daming mga SME sa buong Pilipinas. Sinasabi kasi na meron silang direct contribution sa economy natin. So when we're talking about inclusive growth, kailangan kasama lahat, hindi lang yung mga big companies, yung mga conglomerates. Kailangan kasama yung mga nasa masa talaga kasi sila mismo yung naghahangad na makakontribute sa economy. And at the same time, hindi sila sila yung mga boss ng sarili nila, which is good kasi very empowering yun para sa lahat. That's right. And SMEs will provide much needed economic opportunities. At kapag sila po ay sinuportahan at ibinigay yung mga talagang kailangan nilang suporta o proyekto o programa, that fuels yung pinaka-core foundation for economic development and sustainable growth. So, importante itong ginagawa nating Sulong Pilipinas 2018. Maganda kasi we're crafting policies together. Yes. The different government agencies together with the SMEs, di ba? Alam mo, Dayan, ang sinasabi kasi kapag gagawa ka ng isang polisiya, hindi dapat yung mga nakaupo lang. Dapat kasama lahat. So yun yung maganda dito sa Sulong Pilipinas. Meron tayong workshop na ginagawa na magagaling mismo sa kanila, magsusulat sila ng mga recommendations. Tapos mamaya sa dulo ng programa, magbobotohan lahat. So there will be a productive discussions later on. Definitely. Maraming workshops and activities and seminars. So maganda na makipag-participate. That's why we encourage the SMEs to actively participate dito po sa gagawing workshop. Sabi nga nila parang town hall, di ba? Yes, Ang even our gagawin viewers, natin. so follow our hashtag #SulongPH para siyempre magbato kayo ng mga questions nyo rin online. Alright, marami pa tayong pag-uusapan mula po dito sa SM Lanang Davao. Back to studio. Thank you so much, Jules and Diane.